Patay ang isang lalaki sa Zamboanga City matapos siyang ma-suffocate o mahirapang huminga. Nangyari yan habang nagsasagawa ng fogging operation sa kanilang lugar laban sa dengue. Makibalita tayo kay Joe Legaspina ng GMA Northern Mindanao. August 2012 pa, nagdeklara ng dengue outbreak sa Zamboanga City. Pagpasok ng 2013, halos 400 na ang bilang ng kaso ng dengue. 11 na ang namatay. Kaya nang makapagtala ng 7 kaso ng dengue sa Ortiga Drive, Barangay Tituan, nitong nakaraang linggo, nagsagawa ng fogging operation ang barangay officials. Pero isang lalaki ang namatay kasunod dito, na-suffocate o nahirapang huminga ang 66 anyos sa biktimang si Elizer Martinez. Sabi ng nanay ko, huwag na kayong pumasok dito kasi may mga sakit ang mga tao dito. Hindi mo siya natinig. Yung father nila, andun sa taas. Bumaba siya pero hilo na. Nakulap siya. Dinala sa ospital ang biktima pero diniklarang dead on arrival. Iginiit naman ng mga opisyal ng barangay na inabisuhan nila ang mga residente. Before you start, manggayad muna para mandasal gente. Before you start. Kasi si man-start kami kabar gente na tormento kay bingreso ganyan. Pwede nga resulta de brasan basta umo. Nangako ang opisyal ng barangay na magbibigay ng tulong sa mga kaanak ng biktima. Sabi naman ng City Health Office, we don't just do fumigation and fogging because there's a case of dengue fever. We do the fumigation specifically on the periods where there is an outbreak, like we are having an outbreak. In the fumigation, we use chemical diesel. If one patient already have asthma, it can immediately aggravate the case. Mga lamok lang din daw ang napapatay ng fogging operation at hindi ang mga larvae o kiti-kiti. Kaya pinapayuhan nila ang mga residente na alisin na lang ang mga bagay na maaaring pag-ipunan ng tubig at pangitlugan ng lamok. Inireport na ng mga kaanak ng biktima sa pulisya ang insidente para mapag-aralan kung sino ang dapat managot sa pagkamatay ng biktima. Joe Legaspina, Nagbabalita, Pilipinas.